So ito nga pala mga katambayan, ang ginawa ko rito, hindi ako naglagay ng oil. Experiment ko lang din. Okay naman, maganda naman siya. Ayan, at least healthy talaga siya mga katambayan kasi wala siyang oil. Katambayan, maganda. Ito, tsaka masarap siya mga katambayan. Ayan, chiffon cake mga katambayan without oil. So ayan mga katambayan, ang ganda oh. Ang chiffon cake na ginawa natin ay napakalambot oh. So ayun mga katambayan, ngayong araw na to, dahil mayroong mga nagre-request sa akin ng sponge daw ng cheesecake na ginagawa ko. So ayaw ko naman sana i-share to mga katambayan dahil pinagkakakitaan ko to rito. So dahil mayroong mga nagre-request na gusto daw mag-business at magpo-for good na raw sila, pagbibigyan natin mga katambayan. So i-share ko na rin sa inyo mga katambayan. Kaya samahan niyo ako mga katambayan. So mga katambayan, ito ang gamit kong oven. So pangbahay lang din mga katambayan. Ayan. So ito mga katambayan, pag gumawa ko ng chiffon cake, bali first 30 minutes naka-steam bake siya. So ayan, kaya ipipreheat muna natin yung oven natin. Ayan, habang hinahanda natin yung ating ayan, ilalagay ko muna siya sa 200. Ayan, so wala na siya, sira na yung ating oven, wala na, nabura na yung ano natin, yung gauge natin dito, gauge temperature natin. So matanda pa yata sa akin to. So ito mga katambayan, kailangan yung itlog natin ay large. So gagamit tayo ng 5 large egg. Ayan. So, unang gagawin natin mga tambayan dito, paghihiwalayin lang natin yung egg yolk, ayan, sa egg white. So, egg white dito, doon yung egg yolk. Ayan. So ayan mga tambayan, napag-iwalay na natin. Ito yung egg white at ito yung egg yolk. So gagawin natin ngayon, set aside muna natin yung egg white. So dito mga katambayan, sa mixture na to, gagamit tayo ng kalahating cup na white sugar. Ayan. Then, gagamit tayo rito mga katambayan ng kalahating cup din ng Santap juice or orange juice, kung anong juice na available sa inyo, pero mas gusto kong gamitin to mga katambayan, mas masarap to. So gagamit tayo rito ng kalahati rin. Ayan. So ayan mga katambayan, sakto siya ng kalahating cup yung ilang ito. So anyway, hindi siya nakalagay, hindi ko makita mga katambayan. Basta kalahating cup mga katambayan. Ayan, lalagay lang natin dito mga katambayan. Ayan. Tapos maglalagay tayo dyan mga katambayan ng konting-konting asin lang. Ayan. Ayan.
Yan, mga sikreto mga katambayan. Pag gumawa kayo ng matatamis o dessert, kailangan maglalagay kayo konting-konting asin. Pang-balance yan mga katambayan ng tamis. Yan. So, ito, maglalagay naman tayo ng baking powder. Ayan. So, ayan, 1 tablespoon mga katambayan. Ngayon, i-mix mo natin ito mga katambayan. Mekos-mekos lang natin mga katambayan. Then, maglalagay na tayo ng harina mga katambayan. Ayan. 1 cup. So ayan mga katambayan, 1 cup ng all-purpose lang ito mga katambayan, ginamit ko rito. Pero kung available sa inyo ang cake flour or yung self-raising flour, pwede nyong gamitan ito mga katambayan. Pero para sa akin, okay naman yung all-purpose flour. Ayan, ito po, kailangan talaga natin yan salain para matanggal yung mga ganyan. Ayan. So ayan mga katambayan, ayan ang kalalabasan yan. Ayan. Ayan yung magiging texture niyan. Ayan. Para siyang pancake mga katambayan. Susunod naman natin mga katambayan yung ating meringue. Ayan. Yung egg white natin. Ayan, gagawin natin meringue. So, dito naman sa paggawa ng meringue mga katambayan, lalagay lang muna natin sa medium speed. Ayan. Medium speed. Ayan. So, lagay muna natin siya sa number 4. So, pwede natin increasean mga katambayan. Ayan. Ayan. Pwede natin sa number 6. Ayan mga katambayan, umangat na yung ating egg white. Maglalagay tayo rito ng half cup na sugar. Ayan. Dahan-dahan lang natin siyang ilalagay mga katambayan. So ayan, check natin mga katambayan. Ayan. So paano natin malalaman mga katambayan kung ready na yung ating meringue? Kung ayan, ayan mga katambayan, oh. Kailangan ayan. So ayan mga katambayan, kikita nyo. Kasi pag nasobrahan ito mga katambayan, masyado ng ito yung tinatawag nating soft peak. Pag hard peak na po yan, yung nakatayo na yung ano, hindi na siya, ayan, ayan, bumabaluktot pa sa mga katambayan. So ibig sabihin, ready na yung ating meringue para sa ating chiffon cake mga katambayan. Ayan.
So ngayon mga katambayan, ilalagay lang natin dyan yung ating meringue. Lalagay muna tayo ng kalahati. Ayan. Tapos, idadahan-dahan lang po natin yung imimix dyan. Ayan. Para po doon sa mga baguhan pa lang or nag-aaral pa lang mag-bake, ito po yung tinatawag natin na cut and fold na paghahalo ng meringue or merengue doon sa butter mix ng cake natin. Ayan. So ayan, lalagay na natin lahat ng natira. Ayan. So, imimix lang natin ito mga katambayan hanggang mahalo ng mabuti. Ayan, mga katambayan. So, ayan mga katambayan. Yan ang magiging texture ng cake mixture natin. Ayan. So, ayan o. So, ngayon, lalagay na natin yan sa baking pan. Usually, ginagamit ko rito mga katambayan. Malaki. Isang malaki na to. So ito, isang medium size na to mga katambayan. Pero dahil gusto ko mas mataas yung cake, gagamitan ko to ng dalawang maliit. So ayan mga katambayan, gagamit ako ng dalawang maliit na baking pan. So bagong-bago to mga katambayan. Ayan. From Sanagardas. Oh, Sanagardas, baka naman. Then, gagamitan natin itong mga katambayan ng baking paper or baking paper or may iba pang tawag dito, wax paper. Ayan. Ayan. So, bibilugin na natin mga tambayan para hindi masisira yung ano ng cake natin. Ayan. Yung shape ng cake natin. So, isusukat lang natin ito mga tambayan. So, ganito ang pag-ganito mga katambayan. Ayan. Turuan ko kayo mga katambayan para di kayo mahirapan. Susukat nyo lang ito mga katambayan. Ayan. Sa gitna. Ayan. Then, ikakat nyo lang itong mga katambayan dito. Ayan. Ayan. Round na yan mga katambayan. Ayan. Hindi man siya bilog na bilog, pero bilog siya mga katambayan. Ngayon, lalagay na natin yan mga katambayan dito. Ayan. Ayan mga katambayan. Ngayon, hatiin lang natin to mga katambayan. So ayan. Hatiin natin to. Ayan. Mas maganda kasi mga katambayan yung medyo mataas yung cake natin. Ayan. Kesa yung malapad na malaki. Para sa akin mas maganda yung mataas. Ang gagawin natin, ibabagsak natin to ng mga 3 beses para makalabas yung or mawala yung mga hangin sa loob. Ayan.
Ayan. Ito rin po mga katambayan. Ayan. Tapos check natin yung ating na-preheat na oven. Ayan, kung makikita nyo mga katambayan, kailangan ganyan. Bago natin may isalang yung ating cake, medyo kumukulo na yung, hindi naman siya kumukulo, kailangan mainit na po yung ating pang steam. Ngayon, bababaan natin ng, ayan, nasa 160 lang yan mga katambayan. Ayan. Ayan, dapat na 160 lang mga katambayan. Ng 30 minutes. Ayan. Ayan. 30 minutes. Tapos ilalagay na natin dyan yung ating cake. Ayan. Ayan. So ayun mga katambayan, kung nagtataka kayo, bakit ako naglagay ng tubig or bakit siya naka-steam bake, para po yung ating cake ay medyo moist, hindi siya madadry. O ayan. So ayan mga katambayan, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan makakuha ng init sa taas yung ating cake para umangat, hindi siya nakalubog sa gitna. Ayan mga katambayan. So bibake na natin ito mga katambayan ng 30 minutes. So ayan mga katambayan, nag 30 minutes na siya. Ayan. Check natin ngayon. So ayan. Kita nyo naman mga katambayan, ayan. Mangat na siya. Oh, ganda ng pagkakaangat niya mga katambayan. 30 minutes yan mga katambayan na naka-steam bake. Ayan, dapat hindi masyadong kulo din yung ating steamer. So ngayon mga katambayan, gagawin natin, tatanggalin na natin yan. Ayan, tatanggalin natin yung steamer natin para full bake na natin siya ng 15 to 20 minutes mga katambayan. Ayan, tanggalin na natin yan. Then mag-i-increase lang ako ng from 160, ayan, mga 180. Ayan mga katambayan. Tapos lalagay natin to sa 15 minutes. Ayan. Tansyahan na lang yan mga katambayan. 15 minutes. So ayan. Tayin lang natin mag 15 minutes mga katambayan. So ayan mga katambayan. Tapos na yung full bake natin ng 15 minutes. Titingnan natin kung pwede na. At kung hindi pa, mag-a-add tayo ng another 5 minutes mga katambayan. So ayan. Mukhang okay na siya mga katambayan. So nakadepende yan mga katambayan sa oven na gamit nyo. Minsan kasi hindi accurate yung init ng ating oven. So kailangan natin mag-adjust ng time. So ayan mga katambayan. Siguro mababawasan na ngayon yung mga customer ko dahil ayan, magbe-bake na sila. So gagawin natin mga katambayan. Ayan, naghanda ako ng pagtatauban. So palalamigin natin siya ngayon ng nakataob. Ayan mga katambayan, para hindi ma-deform yung ating binake na cake. So kailangan natin siyang palalamigin na nakataob mga katambayan. Ayan. Ayan, ganyan. So ayan mga katambayan, sana may natutunan kayo at nasundan nyo yung procedure step by step. At sa susunod na video naman ay ituturo ko sa inyo kung paano yung paggawa ng icing mga katambayan. So yung icing naman mga katambayan, hindi natin gagamitan ng itlog kaya hindi siya magiging malansa. Tulad nung iba na minsan may malalasahan tayo na lansa, yung gagamitin natin icing ay hindi natin gagamitan ng itlog mga katambayan. So ayan mga katambayan, check nyo sa next video yung paggawa natin ng icing. Kaya mga katambayan, yung mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe po kayo para updated kayo. Saka click nyo yung notification bell para pag may bago akong ina-upload, makikita nyo mga katambayan, magno-notify sa inyo.
So sa akin namang Facebook account, i-follow nyo ako mga katambayan, ang Renz Cooking Vlog, mga katambayan. Yung channel ko naman mga katambayan is yung Pinoy Tambayan and Recipe. So mga katambayan, abangan nyo ang next video. Bye-bye!